basahin ko muna. Psalm of Asaph. In Tagalog na lang para more na maunawaan natin, ano? Okay, ang unang talata sinabi dito na ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Hanggang kailan magsisihatol kayo sa ng kalikuan at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama? Sela, hatulan mo ang duka at ulila, gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili. Sagipin mo ang duka at magpakailangan. Iligtas ninyo sila sa kamay ng masama. Hindi nila nalalaman ni nauunawa man. Sila'y nagsisilakad na naparuot parito sa kadiliman. Lahat ng patibayan ng lupa ay nangakilos. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Gayon may nangamamatay kayong parang mga tao at nangabubuwal na parang isa sa mga pangulo. Bumangon ka, O Diyos, hatulan mo ang lupa, sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. Ito po ang salita ng Diyos na nasa awit 82, 1 hanggang 8. Mga kaibigan, aking nga palang iulitin itong sinabi dito sa uno, no? Diyos, kasi dalawa ito mga kaibigan eh. Kung may Bible kayo dyan, mababasa ninyo. Dahil yung spelling mga kaibigan, pag mag-type po tayo mga kaibigan, kailangan meron siyang tamang pagsulat, no? Kasi lalo na kung typing lang tayo, tapos ang type natin ay imbis na Diyos ay nagawang Diyos na, yung Diyos na tao ba, mga kaibigan? Kasi sa Bible, mga kaibigan, meron talagang mga may words para sa Diyos at may words para din sa hindi sa Diyos. Ngunit magkaiba ang spelling, ngunit may kaibahan ng konti, mga kaibigan. Kagaya dito, no? Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. So, dalawa ito mga kaibigan, yung Diyos na capital D. So, yung Diyos na totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At isang Diyos na maliit, hindi capital D, mga kaibigan. At mostly mga kaibigan, sa mga nag-comment sa akin, nakikita ko ang spelling nila ay maliit na G, yung God, maliit na D, tapos yung Lord, no? Ilang beses ko na po itong sinasabi na gawin ninyo pong kapital ang pagtungkol sa Diyos, mga kaibigan. Kasi kung tungkol sa Diyos siya, ngunit ang spelling ay maliit na, yung una ba, yung capital, maliit, hindi siya capital, small ang unang word, letter. So, bali pagbabasahin, hindi yun patungkol sa Diyos talaga, no? Maano natin sa Diyos nga siya, pero hindi siya talagang Diyos. Yung Diyos na mga makapangyarihan, kaganyang mga tao, di ba? May mga tao na mayaman, di ba? Minsan ginagawang Diyos, no? Yun ang mga kaibahan, mga kaibigan. Yung si Satanas, ganyan ang spelling niya, hindi malaking. Never akong nakakabasa na pagtungkol kay Satanas ay capital D ang ginagamit na, halimbawa, Diyos, para kay Satanas yung message na yun pag binasa natin. Hindi po siya kapital. Maliit po. Kaya malalaman aparato sa kaaway ng Diyos, hindi sa Diyos, no? So mag-ingat po tayo mga kaibigan kasi sa spiritual kasi kailangan, serious ang pagsulat natin. Kailangan ma-recognize natin dito. Kung may Bible kayo dyan, makikita nyo mga kaibigan, or dyan sa Google ninyo, Bible sa Google, makikita ninyo ang spelling dito, kagaya din dito sa verse 6, na sabi dito aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Ang Diyos, halimbawa, ang Diyos ang nagsabi kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng katastaasan.
anak ng mga kataas-taasan, ngunit hindi sila Diyos, no? Parang patungkol ito na, halimbawa tayo, pwede tayong tawaging anak ng Diyos, di ba? Pwede kasi kung image tayo ng Diyos, pwede din, yung iba nga nagde-declare Diyos sila anak, pwede silang maging Diyos kasi anak sila ng Diyos. Tao yan pero may maraming kaalaman kasi yung mga iba, maraming kaalaman tungkol sa Diyos. At siguro may mga power siguro yung mga kaibigan, mga power, mga spiritual power kasi minsan nagde-declare sila I'm God. Pero hindi yung God talaga na kasi halimbawa nakagawa sila ng mga magic or mga makabalos, marunong sila yung mag-healing. Minsan inaano nila ang sarili nila na God sila, no? Yung mga barang-barang, kulam-kulam, yung mga ganyan, no? Kahit sa bansa meron yan mga kaibigan Alam mo, kasi ni-research ko yan noon mga kaibigan yung tungkol sa mga ganyan, spiritual things na kung totoo o hindi. Based on the Bible naman sa Bible meron So, meron yan sila mga ritual. So, yun yung mga kulto-kulto mga kaibigan para magkaroon sila ng sariling kakayahan, kapangyarihan. Meron silang ginagawang karumal-dumal na hindi maganda. Yung mga ritual mga kaibigan. So, kaya dapat talaga alam natin kung yung salita ng Diyos. Para alam natin kung saan doon ang sa Diyos, saan doon ang sa hindi sa Diyos. Dahil gumagaya ang kaaway ng Diyos sa salita ng Diyos, gumagaya mga kaibigan. At dito mga kaibigan, aking i-share talaga mga kaibigan ay itong dito sa verse 4 na sinabi, sagipin mo ang dukha at mapagkailangan, iligtas ninyo sila sa kamay ng masama. Ito mga kaibigan, kasi kung ating anuhin sa New Testament, si Jesus Christ, mahal talaga niya ang mga dukha. Yun ang pagkakaalam ko. Dukha sa physical at saka dukha sa spiritual, yung mga, yun nga, walang kaalaman tungkol sa spiritual na bagay, tinatawag, kaya ngayon tinatawag tayo mga kaibigan dahil mahal tayo. Gusto talagang Jesus Christ na malaman natin ang tungkol sa Kanya, sa Diyos, sa katotohanan. Kasi sinabi niya, di ba, I am the way, the truth, and the life. Siya ang katotohanan. So, yan po ang gusto niya na malaman natin ang